Hi guys, good morning, good evening po sa inyong lahat, no. For today's video natin, tuturuan ko kayo how to navigate the MT5, no. So pupunta ka lang dito sa MT5 natin. There you go. Open nyo lang siya. Okay? So makikita nyo sa lower portion ng MT5 nyo, once na na-open nyo na siya, yung quotes, charts, trade, history, messages. Etong interface na to is for Android interface, no? So Android phone po. Iba ho yung itsura niya kapag sa iOS or sa mga iPhone naman po, no? So may konting difference lang. Yung messages wala ho dito sa iPhone, no? Hindi ho siya dito nakalagay, no? Ngayon sa mga Android ganyan ho siya, as well as yung pinaka menu option niya is in the upper left corner naman siya, no? So ngayon halimbawa gusto mo mag-trade gold, for example, no? So, ang una mong gagawin is click mo yung quotes, no? Diyan ka maghahanap ng mga pair na gusto mo. So, click mo yung plus sign sa upper right corner, and then dito mo ita-type naman, isa-search kung ano yung gusto mong i-trade. For example, gold, which is XAU, no? For gold, and then USD, no? XAU, USD. So, yan, lalabas ho siya. So, once na nandito pa siya, ibig sabihin hindi pa siya naka-add sa list mo. So, all you have to do is click yung gold. So, ayun, nawala na ho siya. And then, ang gagawin mo nun, magbaback ka na. Arrow to the left. Yon. So, ayan, nandyan na ho yung gold nyo. So, ngayon, gusto nyo mag-trade sa gold. Okay? Pwede nyo ho siyang i-click yung gold and then lalabas ho yan ng mga options nyo. Click new order. Dadalhin niya kayo dito sa trade portion wherein manually i-input nyo yung mga ika-copy trade nyo sa Manara or yung mga signals na pinapadala ng Telegram or Solex natin. Okay? All you have to do is, halimbawa, sinabi niya buy limit or buy sell limit, kailangan yun ang nakalagay dito sa may part na kung saan merong instant execution. I-click nyo lang yan and then choose buy limit. And then, click nyo itong leverage nyo, itong lot size nyo rather, no? So, gaano kataas yung lot size na gusto nyo. Yung 0.01 is the conservative type. Yan ho yung pinaka-mababa or pinaka-safe na sinasuggest namin, especially sa mga beginner. If gusto nyo ng mas malaki, pwede nyo naman palitan yan. Say 0.5, no? 0.5, yan. Or pwede rin namang 0.1, no? So malaki rin ho ang ano niyan, ang risk niyan. So yan ho kasi yung parang multiplier natin sa profit natin versus at saka sa magiging loss natin. So kapag pinalitan mo naman siya ng 1, so parang ganyan ho siya niyan, nalalabas. Parang 1:1 ho talaga yan, na times 10 po yan, ganun ho kalaki yan. So kailangan be very careful po. As a beginner, 0.01 lang muna tayo. Okay? And then, dito mo naman ita-type yung price mo. Ano ba yung iti-trade mo? So, halimbawa, buy limit ka. So, ang expectation natin is tataas yung presyo. So, kung 24.23 yan, so halimbawa, 2,500. So, i-delete mo muna yan. So, ang iti-trade mo, 2,500, kunwari, no? Pwede ho nyong gamitin itong minus and plus sign dito sa kabilaan. Yan, no? Para makita ho ninyo yung difference. Nagma-minus and plus po siya. Then, ang SL nyo, lagay nyo rin po, no? Ano ba yung SL na sinend dun sa signal natin? Say, for example, dun sa VIP signal natin. Sasabihin naman niya ano yung stop loss. So, all you have to do is to copy lang. So, halimbawa, ang gusto kong stop loss dito is 24.20, no? And then, yung take profit ko, halimbawa, no? 25.50. So, yan. Okay? So, ipi-place nyo lang pong ganyan and then click nyo lang yung place na button. So, hindi ho siya magpi-place kapag ka may mali na ginawa. So, katulad nyan, hindi mo mapi-place. So, ibig sabihin, may mali dito sa pricing natin. Okay? So, be very careful. Papalitan mo nyan to kung ano yung mga tamang na input ninyo. Okay? So, kung hindi nyo ho nakikita yung graph natin, kailangan ililista nyo po sa papel yung mga prices, SL at TP nyo. Okay? Ngayon, kung gusto nyo naman makita para mas madali sa inyo, halimbawa, katulad nito, hindi natin nakikita yung mga, dahil natatakpan dito sa graph na to, pupunta ka lang dito sa graph na mismo.
So, pupunta ka dito sa chart. Click mo yung chart, ayun no, nakikita na natin mismo yung chart natin. Okay? Ngayon, pipindutin mo yung itong nakikita nyong Euro USD, no? Gusto mo gold. Click mo lang yon, ayun lalabas si Euro USD, choose gold. Okay? So yan yung live na nangyayari ngayon sa gold market within the 5-minute time frame. Pwede nyo hong palitan yan, click nyo yung M5 sa taas, pili ka M1, 1-minute time frame, M2, M15, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. So depende po kung ano yung gusto nyo, no? So in this case, halimbawa ito 1-minute time frame tayo, no? And then kung gusto niyo maglagay ng mga indicators, no, say for example si RSI as well as si stochastic, moving average, ganon, no? Click nyo tong parang letter sinusoidal wave sign dito sa upper, no, sa gitna nung katabi nung parang plus na may dot. Yan. No, indicators, click nyo yung main chart FX F plus. So halimbawa si relative strength index. So yon. Then 1433, okay, save mo na yan, lalabas na yan. Then gusto ko rin madagdagan, pag kinlik mo yan, ayun no, makikita mo na kung saan yung movement ng market mo. Gusto mo pa madagdagan yan, click mo ulit to para mag-overlapping sila. Gusto mo mag-overlapping, click mo yung indicator window 1F+. Kung gusto mo ng separate window, main chart ang i-click mo. So, ako gusto ko magkadikit na lang sila kasi cellphone itong gamit ko para mas madali siyang makita. So, click mo tong F class, yun. Then, kiklik ko si stochastic. Ayun, stochastic oscillator. So, yan, no? May kulay na. Okay? And then, save ko na. So, dalawa na ang indicator ko. Ayun, so makikita nyo sa ilalim. That's the 5 minutes time frame. Okay? Ngayon, gusto nyo mag-trade, no? Gusto nyo i-move itong mga indicator na to, palakihin, paliitin. Long press nyo dito sa mismong indicator sa daliri nyo. Okay? Ayun, no? Lalabas yung X pag buburahin nyo. Lalabas itong parang dot, no? Click ko ulit. Yun, no? Long press. Ayun, no? Lumalabas yung bilog na maliit dito sa gitna. Click mo lang yon, drag up and down mo siya. Yun, oh, no? So, dina-drag up and down ko lang siya para makita mong mabuti. Or ganito. Nasa iyo kung gaano kalaki. And then, click anywhere sa screen para bumalik na. Dito sa right side panel natin are the prices ng gold, no? Para at least hindi nyo maano. Pwede nyong dalawang daliri, pinch, kurutin nyo yung presyo sa gilid, no? Dalawang daliri, kurut-kurut lang, oops. Kurutin nyo, ayan, no? Oh, umaangat-angat, lumalaki, lumiliit. Kung gusto nyo palakihin or paliitin yung chart natin. Slide to the left or to the right yung graph natin para ma-move nyo at makita nyo kung ano yung nangyayari sa graph naman. So, pwede rin dito nyo i-pinch, no? Kurutin nyo sa gitna ng screen mismo, liliit, lalaki yung chart natin. So, yan, no? Ngayon, gusto mo mag-trade. Click mo tong upper right rectangle na kulay red and blue. So, yan. Pag kinlik mo, lalabas yung instant execution natin. Katulad nito, kung titingnan ko yung stochastic natin tsaka yung RSI natin, si RSI pa nagbabago na yung movement niya, pwede akong mag-buy dito. Click lang tong one time, no? Itong i-okay nyo lang po yan. Okay, yung terms and conditions. So, yan. Pwede akong mag-buy dito. Pag kinlik ko yung buy, yun, no? So, accept. At nakita nyo, makikita nyo na kagad yung buy dito. Once na nalagay na yan, pwede nyong i-modify na po yan. No? So, click nyo lang siya sa mismong screen. Ayun, no? May lumabas na X close SLTP. So, manually dito, pwede ko kayo mag-set ng TP at saka SL na. Unlike nung kanina, pumunta pa ako dito sa trade, hindi ko nakikita kung anong nangyayari sa graph ko. So, dito ako, mas advice ko na dito na mismo, lalo na kung mga instant execution na yon, yung pag sinabing buy now, sell now, kailangan dito mismo, pindutin mo na kaagad. No? So, pag pindot mo yan, so, halimbawa, buy now, no? Click mo yan, lalabas to. Click mo yung TP, ayun, no? Lalabas. No? I-click mo siya ngayon, place mo yung daliri mo, huwag mong tatanggalin, slide up and down mo siya. Okay?
Click, slide up and down. Ayun, no? So, makikita mo na kaagad gaano kalaki yung profit mo na marireceive, no? So, ayan. Halimbawa, dito. Gusto mo na ng $2. Halimbawa, yun. Naka $2 na siya. Litan natin. Galawin mo yung presyo para up and down, lumiit, no? Hawakan mo yung presyo. Dikit mo lang yung daliri mo, up and down mo. Lalaki na yung lilit yung presyo. Okay? Nailagay natin yung TP natin. Ngayon, lalagay ko naman yung SL natin. Halimbawa, no? Lakihan pa natin yung TP natin para hindi mo na siya mag-close. So, $5 kunwari. Click mo yung SL mo. Pagka-click mo ng SL, ayun, lalabas din siya. Tandaan nyo, yung SL nyo, kailangan times 1 lang siya versus dun sa profit mo. So, kung halimbawa, ang profit, divide by 2 kako, no? So, 1:2 ang ratio. Kung halimbawa, ang SL mo is $5, no? Or $4. So, ito, yan. $5 na lang. So, dapat, ang TP mo is nasa $10 ka ngayon. So, greater than dapat, no? Hindi siya maliit. Once na okay na siya, no, at kontento ka na dyan sa sinet mong TP at saka SL, i-click mo yung blue arrow to the right na katabi nitong SL and TP. Pagka-click mo, yun, dadaling ka niya mismo dito kanina. Dito kasi kanina, ito yung minamanual mo na hindi mo nakikita. Okay? So, once na okay na yan, click mo modify. And there you have it. Na-save na siya. So, nagte-trade ka na niyan, aantayin mo na lang siya, no? Pagtingin mo ng trade mo, there you go. So, running na siya, no? Negative 0.38. So, supposedly, aangat dapat yan. So, waiting game, no? Wala akong mabilisan sa forex trading. This one is for the sake of demo purposes lang po ito, no? So, katulad niyan, pwede ho kayo magdagdag ng kahit ilang trade na gusto nyo. Huwag lang ho kayo ma-overtrade. Okay? So, halimbawa, since nasa baba siya, magle-layering ako, gusto ko pa, aangat na siya, no? So, ano yung lumabas na parang bilog kanina? Shortcut po yon ng mga commands, no? Kung ayaw nyo magpipindot pa sa mga panel na to, click nyo lang once yung screen nyo sa graph, yun, no? Lalabas yung mga choices na yan, no? So, yan din yung makikita nyo sa mga side, sa mga ilalim ng panel ng MT5. Okay? Shortcut, ano lang yon na button. Okay? So, gusto nyo yan, no? Halimbawa, katulad yan, gusto ko na mag-place ulit ng buy. Di iba-buy ko. Click mo lang yung buy. Ayun. And then, done. So, naging dalawa na yung buy ko. Pagtingin mo dito sa trade, ayun, no? Nagpa-profit na yung second buy ko. So, halimbawa, kontento ka na dyan. Kontento na ako dyan at gusto ko nang i-close parehas yan. No? Base kasi dito, tataas pa talaga yan. Yan, no? Base, ayun, no? Makikita mo tong stochastic at saka RSI natin. No? These are just indicator na nagsasabi sa atin kung saan papunta yung market trend. Pero hindi sinasabi na dun talaga pupunta. So, again, no? Hindi natin masasabi, mapipredict kung saan ang papunta ang market talaga. However, in this point, katulad nyo, no? Bumagsak na naman. No? So, again, it's a waiting game period. So, ang gagawin natin yan, yung pangalawang buy ko, ayun, no, isa-set natin dito yung TP niya. So, set TP. Pag buy siya, sa taas ang TP mo. Okay, sabihin mo ng 2. Yan, dating natin. Sabihin mo ng $10 ulit. Kaya natin sineset to para kahit iwanan mo, okay lang. And then, click mo yung SL mo. Sabihin natin $5 ulit. Parehas sila. Once okay na yan, click the right blue button, blue arrow. Dadaling ka niya ulit dito sa new order. And then click modify para mag-take effect yung ginawa nating mga choices. Okay? And now we have 2 existing live trade. No? If gusto mo mag-close ng mga trades naman, say for example, itong profit natin na to, na blue. Okay? Long press, close position, and then close with profit. Ay, na yan, nagbago na yung market. So, hindi na siya profit, no? Negative 0.01 na siya. Halimbawa, for the sake of this, yun, 0.08. Kontento ka na dyan sa profit na yan, then you may do so, close mo na with the profit. There you go. Accept. And then done. No? So, kaya nagkaroon siya ng accept pa kasi nagbago yung presyo, naabutan ng panibagong presyo. Then, pupunta ka sa history, ayun, may profit ka ng 0.13.
Okay, this is a standard account. So again, punta ka sa chart. Makikita mo ano nang nangyayari dun sa isang trade mo, no? So yan, no? Pwede ho kayo mag-multiple. So for the sake of demo ulit, halimbawa, nag-buy pa ako ulit. So ayan, 3 ang inopen ko. Ayun, no? Done, no? Punta ka sa trade mo. There you go. Halimbawa, assuming na lahat ng ito profitable na at gusto mo ng lahat i-close, no? Assuming na blue na lahat, profit na. Or halimbawa, ito, ayaw mo nang lumaki ng malaki masyado yung loss mo. At gusto mo nang sabay-sabay na i-close na itong mga buy na to. Long press mo, any trade, no? And then bulk or operations. Pagka-click mo ng bulk operations, pwede mong i-close all positions, no? Pero since dito may option ng close profitable positions, ibig sabihin meron na nagpa-profit na position, no? Pero kung walang profit dyan, sasabihin niya puro close losing position or close profitable positions or close all positions. So dito, pwede mo yung close profitable position. So lahat ng profitable, i-close niya. Okay? Naglalaro-laro pa yung ating chart. So halimbawa, gusto ko nang i-close lahat yan. Close all buy positions. Close all profitable or losing positions. So assuming close all profitable positions, wala, syempre, dahil nasa losing side sila. Bulk operations, gusto mo nang i-close na lang lahat dahil ayaw mo nang antayin. Tanggap mo na yung loss mo. So, close all positions ka lang. Yon, there you go. At makikita mo lahat dito yan sa history mo. Okay? So, ganun lang po siya kasimple, no? So, punta ka sa trade. Oops. Punta ka sa trade. And then, click yung plus na parang square box sa upper right corner. Kung ano yung sinasabi nilang dapat mong kopyahin, kopyahin mo dito dun sa signal na binato sa'yo. Is it buy limit or is it sell limit? And then, ano yung leverage na gusto mo? Ano yung lot size rather na gusto mo? Ano yung entry price na sinasabi ni Manara or ng mga master trader natin? Ano yung stop loss? Ano yung TP mo? Okay? And then, after nun, click yung place or next. Parang ganun siya. Okay? So, depende kung Android or iOS ang gamit mo. So, again, pag maghahanap ka ng pair, dito, click plus. So, halimbawa, Euro USD. Okay? Ay, meron na pala siya. USD JPY, Japanese Yen. Ayun. So, click mo lang siya. Okay? Back ka na. And there you have it. Na-add na. Okay, pagpunta mo sa chart, gusto mo mag-trade, no? Piliin mo muna kung alin. So, yon Euro USD. Okay? Yan siya. Gusto mo mag-trade na, upper right corner, yung box, makakapag-execute ka kagad ng live trade mo. So, ito, halimbawa, magbabuy tayo. Okay, accept. And then, syempre, lot size mo, gaano kalaki yung gusto mo. So, halimbawa, 0.1. Yan. Click kahit saan sa box. Right now, paangat. Aangat siya, hopefully, no? So, yan. Click buy ulit. Pwede rin naman click sell, no? Click sell ulit. So, halimbawa lang, So, nag-a-adjust yung presyo niya once na hindi na naabutan dun sa presyong gusto mo. Upon clicking, naabutan yung presyo mo, magre-readjust siya ng presyo and then ipa-prompt ka niya. So, pagdating mo sa trade, ayan na sila. So, may profit ka na. Bulk operations, close all profitable. Yun, no? Ayun sila. Okay? Sa history trade. So, ganun lang po kasimple, ladies and gentlemen, no? So, eto, halimbawa, nasa chart ka, pwede mong i-click para maglagay ng SL and TP. Or, kung nandito ka sa trade, long press mo lang yan, no? Modify positions, malalagyan mo ng SL or TP and then click modify. In this case, ayun, nag-TP na naman ako, no? Tama na naman yung ano natin, close bulk operation para minsanan, close all profitable. There you go, no? So, kumita na naman tayo, nagpa-profit ka na, no? So, chart. So, hopefully, no, sana nakatulong po itong mini video clip ko sa inyo on how to navigate MT5. Again, no, if you have any further questions, feel free to ask us. Kaming mga coaches po, no. Wag ho kayong mahihiya magtanong or magpaturo. So, this is Coach Sunny and thank you very much po.